Matagal nang idinaraing ng mga mangingisda at mga frontliner ang harassment at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pero sa ilalim ng nakaraang administrasyon, malalaking insidente lamang ang ipinapaalam sa publiko. Ang iba pang mga insidente ay hindi nabibigyang diin, kaya't itinatanggi lang ng China at pinalilitaw pa na lumilikha lamang ng gulo ang Pilipinas. Pebrero ngayong taon, nang ginamitan ng military grade laser ng Chinese Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard na kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Gaya ng dati, itinanggi lang ito ng China. Kaya't inakuna ng PCG ang pagsisiwalat sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Bahagi ng estratehiya ang pagsasama ng media sa mga resupply mission upang maiparating hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa buong mundo ang ginagawa ng mga Chinese vessel. Isa sa layunin nito ay mapilitan ng China na maging responsable sa mga ikinikilos nito sa West Philippine Sea at maobligang sumunod sa international law. Pero tila kabaligtaran pa ang nangyari dahil mas naging agresibo pa ang China sa pag-angkin nito sa mga teritoryo na malinaw na sakop ng Pilipinas. Crossing the path of a vessel that's moving forward, that's very dangerous. Dapat hindi ginagawa yung mga taktikang ganun. In fact, bawal nga yun eh. Bawal na bawal yun sa maritime rules, na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Lagay ng harang na may buya. Nitong Setyembre, naglagay pa ng floating barriers ang China upang harangan ang pasukan ng mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Buong tapang naman itong sinira ng mga tauhan ng PCG. Nitong Oktubre naman, binangga ng barko ng China ang supply boat ng Pilipinas na maghahatid ng mga kagamitan at pagkain sa mga sundalong nakaistasyon sa Ayungin Shoal. These collisions were caused by the dangerous and illegal maneuvers at sea by these Chinese vessels who were interfering with a legal and legitimate Philippine operation in support of BRP Sierra Madre. The Chinese vessels did their reckless and illegal acts with full knowledge that their movements can cause a collision. Ngayon po, kailangan kundinahin ng buong mundo at ng bansa ang illegal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na lapag sa kahit na anong norm ng international law, kahit saan libro hanapin. Mas naging agresibo pa ang China bago matapos ang taon. Nitong December 9 at 10, muling binomba ng water cannon ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Nawasak ang communication at navigation equipment ng BFAR vessel na naghahatid lang ng ayuda at gasolina sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc, habang nasira ang makina ng supply boat na maghahatid lamang ng supply sa Ayungin Shoal. Pero sa gitna ng mas tumitinding agresyon ng China, mas naging mulat sa issue ang nakararaming Pilipino. Batay sa survey ng Pulse Asia nitong Hulyo, 8 sa bawat 10 Pilipino ang sang-ayon na palakasin ang alyansa ng Pilipinas sa ibang mga kaalyadong bansa upang maproteksyonan ang West Philippine Sea. Isang grupo din ng mga sibilyan ang nabuo upang tumulong sa paggiit ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Atin Ito Coalition. Isang civilian supply caravan ang isinagawa ng grupo bago matapos ang taon. Pero sa matinding tensyon sa West Philippine Sea, napilitan itong umatras. Hindi man lubusang nagtagumpay sa kanilang hangarin ang Atin Ito Coalition, itinuturing pa rin nilang malaking accomplishment ang kauna-unahang supply mission sa West Philippine Sea na pinagunahan ng mga sibilyan. Kasabay ng panawagan na ang buong bansa ay magkaisa sa harap ng mas tumitinding agresyon ng China ay ang pangarap na sa hinaharap ay maging pangkaraniwan na sa mga sibilyan ang pagbiyahe sa ating teritoryo sa West Philippine Sea.
Ako si Ryan Lacanlale para sa Repaso 2023.